Sa pagpapatuloy ng kwento, malakas na hinampas ang lupa, naisip ni Qian na kailangang maranasan ni So ang kahihiyan upang tunay na maunawaan ang nararamdaman, habang si So ay umalis. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng boses na nagsasabi na dapat pagbayaran ng masasamang tao ang kanilang ginawa, at nagtanong ito kung kailangan ni Qian ng tulong. Nang marinig ito, nagulat si Qian at tumangala, tinanong kung sino ang nagsasalita sa kanya. Samantala, dinala ni So sina Bam at Gyo pabalik sa portal, na sinasabing babalik sila sa susunod na araw dahil tumataas ang antas ng panganib kapag dumidilim. Habang pinipilit siyang magpatuloy, dahil sa nag-improve naman ang kanilang istatistika, tumugon si So na hindi dapat magmadali since unang araw pa lamang. Nang marinig iyon, tinanong nila kung sasamahan din niya sila sa susunod na araw, at pumayag siya. Na nagpa-excite at nagpapasaya sa kanila. Nang malapit na silang bumalik, may kakaibang naramdaman si So at nagsimulang makarinig ng boses. Napagtanto niya ang isang bagay, sinabi niya sa kambal na bumalik sa lobby at nagsimula siyang tumakbo pabalik, na nagsasabi na siya ay may nakalimutan at babalik pagkatapos kunin ito. Samantala, sa ibang bahagi ng silid, si Sua at ang kanyang mga kasama ay na-stuck sa pagitan ng isang malaking kawan ng mga demon monsters na aatake sa kanila ng may mabangis na layunin. Habang sinasabi niya sa lahat na huminahon, sinasalakay sila ng mga halimaw at sinira ang kanilang mga armas gamit ang kanilang matatalas na ngipin. Napagtanto na malalakas ang mga halimaw, ginamit ni Sua ang kanyang Trail Leaf ability, tinusok ang Strong Vine sa katawan ng mga halimaw at inutusan ang iba na manatili sa likod niya. Sa gitna nito, isang halimaw ang sumugod sa kanya, hinawakan ang kanyang espada sa mga ngipin nito. Pinuprotektahan ng iba gamit ang kanyang Tree Leaf technique, ibinaba ni Sua ang kanyang espada, pilit na pinaalis ang halimaw, at nagsimulang lumaban sa grupo ng mga halimaw ng mag-isa. Biglang tumalo ng isang halimaw sa kanyang likod at tinusok ang mga ngipin nito sa kanyang balikat, dahilan upang lumabas ang napakaraming dugo, at nais niyang magkaroon ng makakatulong sa kanya sa labanang ito. Ilang saglit lang, tinamaan ng malalakas na apoy ang halimaw na kumagat sa kanya, dahilan para bumagsak ito sa lupa, at lumitaw si So mula sa kanyang harapan, hawak ang espada sa kanyang kamay. Sa pagtingin kay So, na walang sawang pumapatay sa halimaw, nagulat siya at nagsimulang lumaban ulit. Pagkatapos nilang patayin ang lahat ng mga halimaw, sinabi ni Sua na ito ay isang napakabilis na intervention at ngumiti, nagpapasalamat kay So sa kanyang tulong. Gayunpaman, nananatiling tahimik si So, na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Bumalik sa lobby, habang ang lahat ng mga member ng grupo ay gumaling sa pamamagitan ng totem pole, pinagalitan ni So silang lahat sa hindi pagtakbo kahit na alam nilang hindi kanais-nais ang sitwasyon para sa kanila. Sinabi niya na dapat silang tumakbo kung hindi sila mananalo at may sapat sila na kakayahan na tumakas ng walang nasusugatan. Bilang tugon, sinabi ni Sua na kahit na patuloy niyang tinatawag siyang mahina, nagawa niyang lumaban sa halimaw, na naging sanhi ng pagkagalit ni So, na nagsasabi na siya ay maswerte lamang sa pagkakataong ito. Sinusubukan niyang ipaunawa sa kanya na maaaring iba ang nangyari kung ang mga halimaw ay nagtataglay ng mga nakatagong kakayahan o kung walang tumulong sa kanila. Sinabi niya na ang kanilang pagkamatay ay magiging walang kabuluhan sa kasong iyon. Galit na galit si So. Tinanong ni So kung balak niyang mamatay sa pagsisikap niyang protektahan ang iba, na nagsasabi na ang pagtulong sa iba ay isang bagay na magagawa lamang ng mga malalakas na tao. At sinabing huwag kakalimutan ang salitang iyon, at nagsimula siyang maglakad palayo, na nagsasabi na iiwan mo lamang ang iyong bangkay kung pababayaan mo ang sarili mo sa silid na iyon. Pagkaalis niya, lumapit ang mga kasama ni Sua, na nagpapaalala sa kanya na napaka-harsh ni So sa kanya at nais siyang kumilos ng makasarili sa pag-iwan sa kanyang mga kasama na mamatay. Gayunpaman, sa halip na masama ang pakiramdam, ngumiti si Sua, na nagsasabi na nag-aalala lamang siya sa kanya, kaya naman naparito siya para tumulong. Nagtataka kung bakit siya patuloy na nagpapanggap na isang masamang tao, sinabi niya na siya talaga ay sobrang mapagmahal. Sa makatuwid, tinawag siya nito, nagpapasalamat si Sua sa kanya sa pag-aalala tungkol sa kanya, at napabuntong hininga, napagtanto na hindi siya dapat maaaring gumawa ng masamang impresyon sa kanya kahit na ano. Pagkalipas ng ilang araw, si Gojen ang unang nakatapos sa silid, habang si So ay patuloy na nangangaso kasama sina Bam at Gyol. Di nagtagal, natapos din ni So ang silid,
ngunit nadismaya sina Bam at Gyo nang makitang may ibang tao na ang nakatapos nito bago sila, na nagsasabi na naunahan sila. Tumingin kay So, tinanong nila kung aalis na siya sa kanila, ngunit hindi siya sumang-ayon, at sinabing mananatili siya sa kanila hanggang sa makatapos sila. Nang marinig iyon, masaya silang nagsimulang tumakbo upang makumplito ang kanilang pangangaso sa lalong madaling panahon, habang iniisip ni So na ang layunin niya sa pananatili ay upang mahanap ang nakatagong tiyak na gantimpala. Sa pagtingin kay Bam at Gyo, sa palagay niya ay medyo nag-aalala siya dahil ang pag-raid ay ginawa ng medyo mas mabilis kaysa sa kanyang nakaraang buhay. Inactivate ang kanyang kakayahan na Destiny Detection upang suriin, nalaman ni So na ang Energy of Death ay malapit na nagpaisip sa kanya kung may ibang tao maliban kay Gyo na mamamatay. Biglang napaisip kay Chian, kung saan na manipulate ng masamang enerhiya at bahagyang natulala siya. Nang maalala ito, pinag-iisipan ni So kung tatapusin ang buhay ni Chian. Sa pag-iisip na ito, tinawag niya sina Bam at Gyo, na sinasabi sa kanila na tutungo siya sa burol at hinihimok silang magkadikit habang nangangaso sa halip na maghiwalay. Sa pag-iisip na magiging maayos lang hanggat magkasama sila, si So ay nagsimulang lumayo at sa wakas ay nakita si Chian, na nagpahayag na hinahanap niya din si So. Gamit ang kanyang bagong tuklas na kapangyarihan ng yelo, ipinahayag ni Chian ang kanyang intensyon na ipaghiganti ang kahihiyan niya dahil kay So kanina. Bilang tugon, ngumiti si So at bumunot ng kanyang espada, nagtatanong kung kakayanin siya nito. Sumang-ayon si Chian, inilabas ang kanyang kapangyarihan, na nagsasabi na siya ang main character at naririnig ang tinig ng divine beings. Sa pagsasabi sa kanya na ihanda ang sarili, ibinato ni Chian ang mga ice spikes na may divine power galing sa kanya. Sa pag-iisip na inaasahan niyang mangyayari ito, naalala ni So na sinabi ni Chasha sa kanila ang tungkol sa divine beings na malapit na nagmamasid sa kanila sa kanilang pangangaso. Napagtanto na si Chian ay sinapian ng isang divine beings, inactivate ni So ang kanyang destiny detection at kinikilala ang divine beings bilang little guest of the plague. Alam niya na ang mga naposes ng divine beings ay tinatawag na mga shaman, na nakakaipon ng malakas na kapangyarihan habang sinasapian. Itinuturing na ito ay isang mababang uri ng divine beings, umatake si So gamit ang kanyang espada kasama ng kanyang flame powers, iniisip na ang pagsapi sa kanya ay nadidagdagan lamang ng kaunti ang mana ni Chian, kasama ang pagbibigay ng bagong ability. Ang kakayahang ito ay nagpapahintulot sa kanya na maghagis ng mga ice spike sa kanyang target, na nagiging sanhi ng mga smallpox saan man sila tumama. Sa pag-iisip na magdurusa siya ng smallpox kapag dumampi sa kanya ang mga yelo. Napaisip si So na ito ay isang nakakainis na kakayahan at napabuntong hininga siya. Sa pag-iisip na kailangan muna niyang bawasan ang mana ni Chian, ini-slash niya ang kanyang espada sa hangin at nagsimulang lumakad palayo habang sinusundan siya ni Chian, na nagsasabi na walang saysay ang pagtakas. Nagbanta si Chian na ang divine punishment ay hahabulin si So hanggang sa dulo ng mundo, na nagpakawala siya ng ice barrage. Gayunpaman, isang grupo ng mga baboy ang namagitan, na nag-aabsorb sa pag-atake niya at nagalit si Chian. Habang bumabagsak ang mga baboy, ini-redirect ni Chian ang kanyang power patungo kay So. Nakaramdam ng inis dahil sa patuloy na kaguluhan ng mga baboy, nagmamadali siyang umalis sa lugar at sundan si So. Bigla na lang siyang nabangga ng isang dambuhalang baboy at tinapon siya, dahilan para maranasan niya ang matinding sakit. Habang tumatakbo ang baboy, lumitaw ang isa pang divine beings, na nagsasabi na sila ay dumating upang manood dahil nabalitaan nilang may isang tao na napossessed ng kauri nila, ngunit hindi siya malakas. Nang marinig na may isa pang nagsabi na ang isang mahinang tao ay angkop lamang dito para sa isang mababang divine beings din, nagalit si Chian. Napagtanto na ang mga divine beings maliban sa mga kaanib sa kanya o nanunood sa kanya, sila ay nahihiya na magtanong kung ang kanyang pagkatalo ay nakatutuwa sa kanila. Sa pagsasabi na ito mismo ang nangyayari, si So ay lumitaw sa likuran at tinusok ang kanyang espada sa katawan ni Chian, na naging dahilan ng matinding sakit. Nakahiga sa lupa, malubhang nasugatan, si Chian ay tumawag sa kanyang divine being para sa tulong, ngunit hindi sumasagot. Sa pagtawag sa kanya, binunot ni So ang kanyang espada mula sa katawan ni Chian, dahilan para mapasigaw siya sa paghihirap, at nagtanong kung tapos na ang paghahanap ni Chian para sa paghihiganti. Inilapit ang espada sa kanyang leeg, sinabi ni So na nagkukubli siya sa paligid lamang,
na dapat ay alam niya kung ano ang mga panganib. Gayunpaman, nang papatayin na niya si Qian, si Bam ay tumatakbo, tumatawag sa kanya. Nang makita siya, mabilis na tinusok ni So ang kanyang espada sa lupa sa halip na patayin siya, na nagsasabi na maswerte siya. Nagbabala si So na hindi na niya bibigyan ng tsansa si Qian sa susunod. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang espada at bumangon, binalik ang kanyang espada sa lagayan. Pagkatapos nito, lumakad siya patungo kay Bam, nagtatanong kung ano ang problema, habang si Qian ay lumalayo sa ibang direksyon. Bilang tugon, sinabi sa kanya ni Bam na isang grupo ng mga baboy ay tumakbo at tinangay si Gyo kasama nila, na si So ay gulat na gulat. Inaalala na siya ay nakatadhana na magkaroon ng unfortunate na buhay na puno ng masasamang enerhiya. Naalala ni So ang lahat ng kanyang mga kaibigan at kapwa na iniwan siya dahil doon. Habang iniisip niya iyon, tinawag siya ni Bam, nagtatanong kung okay lang siya, napaisip si So kung siya ang dahilan ng lahat ng ito. Isinasaalang-alang na hindi niya hahayaang mapahamak ang sinuman dahil sa kanya, mabilis na lumayo si So, na nagsasabi na ililigtas niya si Gyo. Habang nagsisimula siyang maglakad palayo, sinundan siya ni Bam para samahan siya, ngunit pinigilan niya ito, at sinabing na dapat siyang bumalik. Gayunpaman, tumanggi siyang bumalik, na nagsasaad na sasama siya, at nagpapahayag kay So na mag-alala din tungkol sa kanyang kapakanan. Bilang tugon, sinabi ni Bam na pinagbawalan niya silang maglakad sa lugar na ito ng mag-isa, at hindi niya magawang bumalik ng mag-isa kapag nasa panganib ang kanyang kapatid. Nang marinig iyon, tumugon si So na ibabalik siya kung sa tingin niya ay mapanganib ang misyon o kung didilim na, at pumayag siya. Habang naglalakad, iniisip ni So na bagamat hindi niya naaalala kung paano namatay si Gyo sa kanyang nakaraang buhay, alam niyang natagpuan siya sa isang lugar sa paligid ng lokasyong iyon, at umaasa siyang hindi siya patay. Pagtingin sa paligid, sinabi ni Bam na wala siyang nakikitang halimaw, habang nag-iisip si So sa kanyang sarili na ito ay dahil walang mababang uri ng halimaw ang maglalakas loob na tumuntong sa teritoryo ng isang predator. Bigla silang nakarinig ng kakaibang tunog, dahilan para magtanong si Bam kung ano iyon, habang si So naman ay mabilis na hanila si Bam, at nagtago sila ng hindi gumagawa ng ingay. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang dambuhalang yeti mula sa likuran, na may hawak na snowhog sa kamay nito. Nang tingnan ito, nagulat si So nang makitang hawak si Gyo sa kabilang kamay ng yeti. Desperado na iligtas ang kanyang kapatid, inilabas ni Bam ang kanyang baril, itinutok ito patungo sa yeti, ngunit hinayla siya ni So pabalik, tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang kamay upang pigilan siyang gumawa ng tunog. Sa pagsasabi sa kanya na maghintay, isinaaktibo ni So ang kanyang Destiny Stealing para malaman kung patay na o buhay pa si Gyo at napagtanto na siya ay buhay pa, na nagpapagaan sa kanyang pakiramdam. At dito muna matatapos ang ating recap, huwag kalimutan ang mag-subscribe para mas updated sa ating bagong i-upload na video. Maraming salamat!